Habang tumatanda ka, mapapansin mong hindi sapat ang pera, itsura o koneksyon para masabi ng iba na mataas ang halaga mo bilang tao. May mga bagay na mas malalim at mas mahalaga, mga ugali at prinsipyo na bumubuo sa tunay na high value na pagkatao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 11 tips kung paano mo unti-unting mahuhubog ang sarili mo tungo sa pagiging isang high value na tao. Number 1. Magkaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Kapag wala kang malinaw na layunin, para kang naglalakbay ng walang mapa. Oo, gumagalaw ka, pero hindi mo alam kung saan ka papunta. Kaya kahit anong effort ang ibuhos mo, minsan pakiramdam mo parang paikot-ikot ka lang. Maraming taong nahuhulog sa trap na ito. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, tapos uulit na lang ulit kinabukasan. Walang direksyon, walang totoong dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila. Ngunit kapag malinaw ang layunin mo, nagkakaroon ng saysay ang bawat galaw. Halimbawa, kung ang goal mo ay makapag-ipon para sa pamilya mo, mas madali kang tatanggi sa gastos na walang halaga. Kung ang layunin mo ay maging malusog, mas madali mong iiwasan ang bisyo at junk food. Ibig sabihin, hindi lang basta aksyon ang ginagawa mo, kundi mga hakbang papunta sa direksyon na gusto mong marating. Isipin mo rin ito, kapag may layunin ka, mas matibay ka sa hamon kasi alam mong may pinupuntahan ka. Para kang driver na kahit ma-traffic, hindi madaling mainis kasi may malinaw na destinasyon. Ang mga taong high value ay hindi lang basta kumikilos. Alam nila kung bakit sila kumikilos. Kung wala ka pang malinaw na layunin ngayon, huwag kang kabahan. Pwede mong simulan sa simpleng tanong. Ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko? At bakit? Hindi ito kailangang engrande o sobrang laki agad. Ang importante, malinaw sa'yo kung saan ka magsisimula at saan ka gustong makarating. Number 2. Alagaan ang iyong kalusugan. Madalas nating naririnig ang kasabihang, health is wealth. Pero aminin natin, karamihan sa atin, hindi ito agad siniseryoso hanggat hindi na nararamdaman ang epekto. Kapag bata ka pa, pakiramdam mo wala kang limitasyon. Kahit kulang ka sa tulog, kahit puro fast food, kahit walang exercise, sige lang. Pero darating ang panahon na mararamdaman mo na ang madaling hingalin, madaling mapagod, madalas sumakit ang katawan. At doon mo lang mapapansin na hindi pala biro ang pagpapabaya. Ang pagiging high value na tao ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo o sa achievements mo sa buhay. Isa sa pinakamalaking investment na pwede mong gawin ay ang alagaan ng katawan mo. Kasi isipin mo, paano mo maipagpapatuloy ang mga pangarap mo kung lagi kang sakitin? Paano ka makakapagbigay ng oras at halaga sa pamilya mo kung mismong kalusugan mo ang bumibigay? Hindi ibig sabihin kailangan mo agad ng mamahaling gym. Hindi ibig sabihin kailangan mo agad ng mamahaling gym membership o complicated na diet. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Regular na paglalakad, mas maraming tubig kaysa soft drinks, mas maagang pagtulog kaysa puyat, mas prutas at gulay kaysa puro processed food. Simple, pero kapag consistent, malaki ang nagiging epekto. At tandaan, hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga. Kasama rin dito ang mental at emotional health mo. High value ka kung marunong kang magpahinga, kung marunong kang mag-manage ng stress at umiwas sa toxicity ng paligid. Ang taong malusog, hindi lang malakas ang katawan, kundi malinaw din ang isip at payapa ang puso. Kapag inalagaan mo ang kalusugan mo, hindi lang ikaw nakikinabang, mas nagiging present ka para sa mga taong mahalaga sa'yo. Mas nagiging produktibo ka, mas may energy ka, at mas nakikita ng tao ang halaga mo dahil kaya mong magbigay ng buong bersyon ng sarili mo. Hindi yung pagod, bugbog at laging drained. Number 3, maging maayos sa pananamit at itsura. May kasabihan na you never get a second chance to make a first impression. At totoo ito. Sa totoo lang, bago ka pa makapagsalita o maipakita kung sino ka, napapansin na agad ng tao kung paano ka magdala ng sarili mo. Kaya napakahalaga ng pagiging maayos sa pananamit at itsura. Lalo na kung gusto mong tumaas ang tingin ng tao sa'yo bilang isang high value na individual. Ngayon, baka iniisip mo,
Bakit? Kailangan ba laging mamahalin ng suot para maging respectable? Ang sagot, hindi. Ang pagiging presentable ay hindi nakabase sa brand ng damit o presyo ng sapatos. Ang tunay na halaga nito ay nasa pagiging malinis, maayos at confident sa kung paano mo dinadala ang sarili mo. Halimbawa, kung papasok ka sa isang meeting o job interview, ramdam agad ng tao kung pinag-isipan mo ang itsura mo. Kapag plansyado ang damit mo, malinis ang sapatos mo at presentable ang buhok mo, may mensahe ka ng ipinapadala. Pinapahalagahan ko ang sarili ko at pinapahalagahan ko rin ang oras ninyo. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi pati yung taong kaharap mo. Kasi ramdam nila ang respeto na ibinibigay mo. Kung iisipin mo rin, ang pananamit ay isang uri ng non-verbal communication. Kung papasok ka sa isang formal event na nakapambahay, iba ang tingin sa'yo. Pero kung nasa tamang okasyon ka at nakaayon ang pananamit mo, mas mabilis kang nabibigyan ng kredibilidad at respeto. Dagdag pa rito, nakakaapekto rin ito sa confidence mo. Kapag alam mong maayos ang itsura mo, mas diretsong magsalita at mas madali kang nagiging comfortable sa sarili mo. Para bang armor mo ang pananamit, hindi para magpanggap, kundi para suportahan ang best version ng sarili mo. Kaya kung gusto mong maging high value na tao, tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagiging magastos o flashy. Ang mahalaga ay malinis, maayos at akma sa sitwasyon ang pananamit mo. Kasi sa dulo, ang itsura at presentation ay hindi lang para makita ng iba, kundi para ipadama mo sa sarili mo na may halaga ka. At kapag naramdaman mo yon, mas madali mo ring maipaparamdam sa iba. Number 4, panatilihin ang disiplina. Kung iisipin mo, halos lahat ng bagay na mahalaga sa buhay ay nakasalalay sa disiplina. Pwede kang magkaroon ng magandang plano, pwedeng malaki ang pangarap mo, pero kung wala kang disiplina, mananatiling drawing lang ang lahat ng yun. Maraming tao ang nagsisimula ng may motivation. Halimbawa, nagsimula ng diet o nag-enroll sa gym kasi inspired. Pero alam mo kung anong problema? Nawawala ang motivation. Natural lang yun. Pero kapag may disiplina ka, kahit wala kang gana, tutuloy ka pa rin. At yun ang nagiging susi para maabot mo ang goals mo. Ang disiplina ang nagdidikta kung paano mo gagamitin ang oras mo. Kasi kapag wala kang disiplina, madali kang maligaw. Mas pipiliin mong mag-scroll sa social media kaysa magtrabaho sa mga bagay na tunay na makakatulong sa future mo. Pero kapag disiplinado ka, marunong kang magsabi ng tama na at mag-focus sa dapat mong gawin. Isipin mo ito, parang savings. Kapag disiplinado ka sa pera, kahit maliit ang ipon mo bawat araw, lalaki rin ito sa paglipas ng panahon. Ganon din sa disiplina sa sarili. Maliit na habit lang, gaya ng mas maagang pagtulog o pagbabasa kahit 10 minutes araw-araw. Pero kapag consistent ka, ang epekto ay napakalaki. At hindi lang ito tungkol sa productivity. Ang disiplina ay nagbibigay din ng respeto sa sarili. Kasi tuwing natutupad mo ang sinabi mong gagawin mo, tumitibay ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo na kailangan ng validation ng iba dahil alam mong kaya mong mag-commit at mag-deliver. Kapag nakita ng ibang tao na disiplinado ka, mas tumataas din ang tingin nila sa'yo. Bakit? Kasi bihira na ito ngayon. Maraming tao ang nadadala ng instant gratification. Gusto lahat mabilis, gusto lahat madali. Pero ang high value na tao, alam na ang mga tunay na bagay na mahalaga ay nangangailangan ng tiyaga, consistency at matibay na disiplina. Kaya kung gusto mong maging high value, huwag mong hintayin na motivated ka bago kumilos. Gawin mong ugali ang tamang aksyon, kahit mahirap, kahit nakakatamad, kahit walang nakatingin. Dahil sa huli, hindi talent, hindi swerte, kundi disiplina ang magdadala sa'yo sa level na gusto mong marating. Number 5, magkaroon ng emotional control. Madalas nating marinig ang payo na kontrolin mo ang emosyon mo. Pero aminin natin, hindi ito madali. Kasi natural sa tao ang makaramdam. Nagagalit tayo minsan, nasasaktan, naiinggit, natatakot. Wala namang masama sa emosyon. Ang problema lang, kapag tayo ang kinukontrol ng emosyon, imbis na tayo ang kumukontrol dito. Isipin mo, ilang beses ka na bang nakapagsalita ng masakit na salita dahil nadala ka ng galit? Ilang pagkakataon na bang nagsisi ka
kasi minadali mong magdesisyon dahil sa sobrang excitement o takot. Doon natin nakikita kung gaano kahalaga ang emotional control. Ang high value na tao ay hindi ibig sabihin walang emosyon. Ang ibig sabihin, marunong siyang huminga muna bago mag-react. Halimbawa, may nagtaas ng boses sa'yo. Ang taong walang control, gaganti agad. Pero ang taong may emotional control, kakalma muna. Iisipin kung sulit ba ang away at gagawa ng mas mahinahong hakbang. Mas mataas ang tingin ng tao sa kanya kasi hindi siya basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin. Ganito rin sa decision making. Kung puro emosyon ang basihan, madalas maling desisyon ang kalalabasan. Pero kung kaya mong ihiwalay ang nararamdaman mo at tingnan ang sitwasyon ng mas malinaw, mas makakagawa ka ng tamang hakbang. Para itong chess, hindi pwedeng galaw ka lang ng galaw dahil nadadala ka ng excitement. Kailangan pinag-iisipan mo ang bawat kilos. Isa pa, ang emotional control ay hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. Kapag marunong kang magtimpi at kumalma, hindi mo na ipapasa ang galit o stress sa iba. Ang kapalit, mas nagiging payapa ang relasyon mo sa pamilya, kaibigan o katrabaho. At doon pa lang, malaking bagay na para makita ng tao na high value kang kasama at kausap. Ang tanong, paano ba nade-develop ang emotional control? Simple pero challenging. Self-awareness. Kapag nararamdaman mong umiinit na ang ulo mo, huminto ka. Kapag sobrang lungkot o saya, huwag muna magdesisyon. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para huminga at mag-isip. Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ito, unti-unti kang lumalakas sa aspeto ng emotional maturity. Sa huli, ang taong may emotional control ay hindi man laging tama, pero mas malayo siya sa pagsisisi. At higit sa lahat, mas mataas ang respeto ng tao sa kanya dahil ipinapakita niya na hindi siya alipin ng sariling damdamin, kundi siya ang may hawak sa manibela ng buhay niya. Number 6, matuto ng financial literacy. Kung iisipin mo, halos lahat ng aspeto ng buhay natin ay may kinalaman sa pera. Pero ang nakakalungkot, maraming taong nagtatrabaho ng napakahirap, kumikita ng maayos, pero sa huli, wala pa ring ipon at laging kinakapos. Bakit? Dahil hindi sapat ang kumikita ka lang. Kailangan marunong ka ring humawak ng pera. Diyan pumapasok ang financial literacy. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang yaman agad, kundi tungkol sa tamang pag-manage ng resources na meron ka. Kasi kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung hindi ka marunong mag-budget, mauubos at mauubos pa rin ito. Para itong balde na may butas. Kahit gaano karaming tubig ang ibuhos mo, matatapon lang kung hindi mo tatapalan ng butas. Isipin mo ito, maraming taong bumibili ng mga bagay para lang magmukhang mayaman. Pero ang high value na tao, mas inuunan niya ang financial stability kaysa sa pagpapakitang tao. Hindi niya hinahabol ang instant gratification kasi naiintindihan niya na ang pera ay hindi lang para sa ngayon, kundi para rin sa future. Kasama sa financial literacy ang tatlong bagay: pagbabudget, pag-iipon, at pag-invest. Sa budgeting, natututo kang ayusin ang daloy ng pera mo. Alam mo kung magkano ang papasok at lalabas at hindi ka basta-basta gumagastos sa walang halaga. Sa pag-iipon, natututo kang maghanda para sa emergency at sa mga bagay na darating pa lang. Kasi kung wala kang ipon, isang problema lang, bagsak agad ang finances mo. Sa pag-i-invest, natututo kang palaguin ang pera mo para hindi lang nakatambak, kundi gumagalaw at kumikita rin. At hindi lang pera ang napapakinabangan dito. Kapag financially literate ka, mas may peace of mind ka. Hindi ka laging balisa sa mga bayarin. Hindi ka madaling matukso sa utang. At mas nagiging malaya kang gawin ang mga bagay na mahalaga sa'yo dahil alam mong may seguridad ka. Tandaan mo, ang tunay na high value na tao ay hindi lang nakikita sa kung gaano kalaki ang kinikita niya, kundi kung paano niya pinapahalagahan at pinapamahalaan ang pera niya. Kasi sa huli, hindi yaman ang sukatan ng halaga ng tao. Pero kung marunong kang maging responsable sa finances mo, makikita ng iba na may foresight ka, may maturity ka, at kaya mong hawakan hindi lang ang sarili mo, kundi pati kinabukasan ng mga taong umaasa sa'yo. Number 7, pahalagahan ng oras.
Kung may isang bagay na pantay-pantay ang lahat ng tao, ito ay ang oras. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lahat tayo ay binibigyan ng parehong 24 oras bawat araw. Pero ang tanong, paano mo ginagamit ang oras na yon? Kasi kung tutusin, ang oras ay mas mahal pa kaysa pera. Ang pera pwedeng kitain muli, pero ang oras na lumipas, hindi na maibabalik. Kaya mapapansin mo, maraming tao ang nagiging successful, hindi dahil sila ang pinakamatalino, kundi dahil sila ang marunong gumamit ng oras ng tama. Kapag hindi mo pinapahalagahan ng oras, mapapansin mong lagi kang kulang, lagi kang nagmamadali, laging delayed, laging may next time. Pero ang high value na tao, naiintindihan niya na bawat oras ay investment. Kaya hindi siya basta-basta nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang silbi. Isipin mo rin ang relasyon mo sa ibang tao. Kapag hindi ka marunong rumispeto sa oras nila, nawawala rin ang respeto nila sa'yo. Halimbawa, lagi kang late sa usapan, kahit gaano ka kagaling, mababawas ang tingin ng tao sa'yo kasi pinapakita mong hindi mo pinapahalagahan ang oras nila. Pero kung maaga ka, handa ka, at consistent, ramdam nila na may respeto ka sa kanila at seryoso ka sa commitments mo. Mahalaga rin na matuto kang mag-prioritize. Hindi lahat ng bagay ay urgent at hindi lahat ng urgent ay mahalaga. Kapag marunong kang pumili kung ano ang dapat mong unahin, mas nagiging produktibo ka at mas nabibigyan mo ng oras ang mga bagay na totoong mahalaga sa buhay mo. At huwag nating kalimutan, hindi lang ito tungkol sa trabaho o goals. Ang pagpapahalaga sa oras ay kasama rin ang pagbibigay ng tamang pahinga at kalidad na oras para sa sarili mo. Kasi kung inuubos mo lahat sa hustle pero pinapabayaan mo ang sarili mong well-being, darating ang oras na wala ka nang maibibigay. Ang oras ay parang pera sa bangko. Araw-araw, binibigyan ka ng 24 oras at nakasalalay sa'yo kung saan mo ito ilalaan. Ang high value na tao ay hindi lang basta busy, siya ay intentional. Pinipili niyang gamitin ang oras niya sa mga bagay na magdadala ng totoong halaga, hindi lang pansamantalang saya. Number 8, palawakin ang kaalaman. Isipin mo ang utak mo parang isang hard drive ng computer. Kapag puno na, bumabagal ang performance at limitado ang kaya nitong gawin. Ganon din sa utak ng tao. Kung hindi mo ito pinapalago, limitado rin ang oportunidad mo at hindi mo makakamit ang full potential mo. Ang high value na tao ay laging nag-i-invest sa kaalaman niya. Bakit? Kasi naiintindihan niya na sa mundo ngayon, mabilis ang pagbabago. Kung titigil ka sa pag-aaral, maiwan ka. Pero kung palaging bukas ang utak mo sa bagong kaalaman, mas nagiging relevant ka. Mas makakagawa ka ng matalinong desisyon at mas madali kang nakaka-adapt sa mga pagbabago. Hindi mo kailangang maging eksperto sa lahat. Minsan sapat na ang maliit na habit gaya ng pagbabasa ng 15 to 30 minutes bawat araw, pakikinig ng podcast o panonood ng educational videos. Ang importante ay patuloy kang natututo. Para itong pag-aalaga ng halaman, hindi mo ito pinapabayaan. Bawat araw, konting tubig at sunlight at unti-unti itong lalaki at magiging matibay. Isipin mo rin ang confidence na dumarating kapag marami kang alam. Kapag may alam ka sa isang topic, mas madali kang makipag-usap sa iba, mas may credibility ka, at mas komportable kang ipahayag ang sarili mo. Ang high value na tao ay hindi lang basta nagtatry magbukhang knowledgeable. Tunay niyang pinapalawak ang kaalaman niya para maging mas kapaki-pakinabang sa sarili at sa ibang tao. Bukod dito, ang kaalaman ay nagbubukas ng oportunidad. Mas maraming alam ka, mas maraming doors ang pwedeng pumasok sa buhay mo. Mas nagiging creative ka sa solutions, mas proactive sa problem solving, at mas may edge sa personal at professional growth. At tandaan, ang pagpalawak ng kaalaman ay hindi kompetisyon sa iba. Ito ay personal journey mo para maging mas mahusay na bersyon ng sarili mo. Ang high value na tao ay hindi natatakot matuto kahit sa simpleng bagay o sa karanasan ng iba. Sa halip, ginagamit niya ang kaalaman para mas maging matatag, para mas maayos ang decision making, at mas mataas ang kalidad ng buhay. Number 9, magkaroon ng sariling standards. Maraming tao ang napapadapa o nasasaktan sa buhay kasi wala silang malinaw na pamantayan sa sarili. Basta may sinasabi ang iba,
susunod agad. Basta may pressure mula sa kaibigan o sa social media, madali silang maapektuhan. Pero ang high value na tao, naiintindihan niya na ang sariling standards ang nagtatakda kung paano ka irespeto at paano mo makakamit ang tunay na fulfillment. Ano ba ang ibig sabihin ng standards? Ito ay hindi pagiging demanding o pagiging arrogant. Ito ay tungkol sa malinaw mong limitasyon at prinsipyo, kung ano ang katanggap-tanggap para sa'yo at kung ano ang hindi. Halimbawa, sa trabaho, may standards ka sa kalidad ng output mo. Hindi ka basta-basta magbibigay ng substandard work. Sa relationships, may standards ka kung paano ka tratuhin. Hindi ka basta-basta nagtotolerate ng disrespect. Sa personal growth, may standards ka sa oras at effort na ibinibigay mo sa sarili mo. Kapag may sariling standards ka, mas nagiging malinaw ang desisyon mo sa buhay. Hindi ka madaling maligaw o madala ng peer pressure. Halimbawa, kung may kaibigan kang palaging late o hindi responsable, hindi ka madaling maapektuhan ng ugali nila. Alam mo kung ano ang tama para sa'yo, kaya hindi ka basta-basta nagko-compromise sa values mo. Bukod pa rito, kapag may standards ka, mas mataas ang respeto ng iba sa'yo. Bakit? Kasi ramdam nila na may prinsipyo ka at hindi ka basta-basta nagpapadala. Ang taong laging pwede na at walang standards ay madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. At kadalasan, hindi nakakaabot sa potensyal niya. Isipin mo rin sa sarili mong daily life. Kapag may standards ka, nagiging filter ito para sa opportunities at relationships. Hindi lahat ng offer o invitation ay papasukin mo lang. Pipiliin mo ang mga bagay na align sa values at goals mo. Ganon din sa relationships. Mas madali mong nakikilala ang mga taong worthy sa oras at energy mo. Ang high value na tao ay hindi perfectionist, pero consistent siya sa standards niya. Hindi siya basta-basta nagko-compromise sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa bawat desisyon na ginagawa niya, ramdam ng iba ang integridad at kalidad ng pagkatao niya. Sa madaling salita, ang sariling standards ay parang compass mo sa buhay. Hindi mo man kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero alam mo kung saan ka pupunta at anong landas ang tama para sa'yo. Kapag malinaw ito, mas magiging empowered ka at mas tataas ang tingin ng ibang tao sa'yo. Number 10. Huwag kang magpaapekto sa ingay ng social media. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng tao sa social media ay mas successful, mas masaya, o mas maganda kaysa sa'yo. Madalas nating ikumpara ang sarili natin sa ibang tao base sa mga post nila. Pero tandaan mo, ang social media ay curated. Ipinapakita lang ng tao ang gusto nilang makita mo, hindi ang buong kwento nila. Ang high value na tao, naiintindihan niya na ang ingay at pressure sa social media ay pwedeng makaapekto sa self-esteem, focus at decision mo. Kung palagi kang nakikinig at nagko-compare, unti-unti kang nadadala sa insecurities o sa desire ng magpakitang tao. Kapag nangyari yon, nawawala ang focus sa personal growth at sa mga bagay na totoong mahalaga sa buhay mo. Isipin mo, ilang oras isang araw ang nasasayang mo sa pag-scroll ng walang patutunguhan. Habang nag-check ka ng post ng iba, may pagkakataon kang nagagamit mo sana para matuto, mag-exercise, mag-ipon o gumawa ng meaningful na bagay. Ang ingay sa social media ay distraction, at distraction ang kabaligtaran ng pagiging high value. Hindi ibig sabihin na kailangan mong i-delete ang accounts mo o maging anti-social. Ang ibig sabihin, kontrolin mo kung paano ka maapektuhan. Piliin mo kung sino ang ifa-follow mo at kung anong content ang tinitingnan mo at kung gaano katagal. Matutunan mo ring huwag basta-basta mag-react sa mga negative comments o trending drama. Kasi kapag nadadala ka, lumalayo ka sa focus mo at bumababa ang energy at emotional state mo. Bukod pa rito, ang high value na tao ay confident sa sarili. Hindi niya hinahanap ang validation sa likes, shares o followers. Alam niya na ang tunay na value niya ay hindi nakabase sa opinyon ng ibang tao sa online. Kapag hindi ka nagpapaapekto sa ingay ng social media, mas malaya ka. Mas makakapag-focus ka sa sarili mong goals, relationships, at personal growth. Ang social media ay parang dagat. Pwedeng magdala ng saya at impormasyon, pero pwede rin itong magdala ng alon ng stress, inggit, at pressure. Ang high value na tao ay marunong lumangoy sa dagat na yon
nang hindi nalunod sa ingay at laging nakatutok sa kung saan siya pupunta sa buhay niya. Number 11. Magkaroon ng integridad. Ang integridad ay isa sa pinakamahalagang katangian ng high value na tao. Pero madalas itong naiisip na komplikado o sobrang moral. Sa simpleng salita, ang integridad ay gawin mo ang tama kahit walang nakatingin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto ng iba o kung ano ang uso sa paligid mo, kundi sa kung ano ang tama para sa'yo at prinsipyo mo. Isipin mo ito, ilang beses ka nang gumawa ng desisyon dahil nakikita ng iba o para lang mapansin. Siguro nagkunwari kang nag-enjoy sa isang activity o sumama sa isang planong alam mong hindi tama kasi ayaw mong ma-left out. Kapag ganito, nawawala ang respeto mo sa sarili mo at unti-unti, nawawala rin ang respeto ng ibang tao sa'yo. Ang high value na tao sa kabilang banda, consistent siya sa salita at gawa. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa niya ito. Kapag nagkamali siya, hindi siya nagtatago o nagkukunwari. Tinatanggap niya ang responsibility at natututo. Ito ang nagpapakita ng tunay na lakas ng karakter. Bukod dito, ang integridad ay nagbibigay ng peace of mind. Hindi mo kailangang mag-alala kung sino ang nakakakita o kung paano ka huhusgahan. Kasi alam mo na sa puso mo, tama ang ginawa mo. Isipin mo kung lagi kang nagkakagulo sa isip mo dahil iniisip mo kung paano ka tatanggapin ng iba. Ang buhay mo ay magiging mas madali kung may integridad ka kasi hindi mo ginagambala ang sarili mo sa guilt o self-doubt. Ang integridad rin ay nagtatayo ng tiwala sa iba. Sa trabaho, sa pamilya, sa friendships, kapag nakikita ng tao na consistent ka sa prinsipyo mo at hindi nagbabago kahit mahirap ang sitwasyon, mas mataas ang tingin nila sa'yo. Mas madali kang pagkatiwalaan, mas madali kang maging leader, at mas madali kang makaka-establish ng meaningful relationships. At tandaan, integridad ay hindi perfection. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, handa kang humarap sa pagkakamali mo. Handa kang i-correct ito at hindi uulitin ang mali dahil sa tamang prinsipyo. Ang high value na tao ay hindi hinahanap ang shortcuts para sa instant success kung alam niyang ito ay mali o mapanlin lang. Sa madaling salita, ang integridad ay parang backbone ng personalidad mo. Kapag matatag ito, mas magiging consistent ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapag meron ito, natural na naiiba ang dating mo sa ibang tao kasi ramdam nila na ikaw ay maaasahan, may prinsipyo at tunay na high value. Kung babalikan natin ang lahat ng 11 tips na pinag-uusapan natin, mapapansin mo ang isang pattern. Ang pagiging high value na tao ay hindi nakabase sa kung gaano ka kayaman, gaano ka kapopular, o gaano ka ka-flashy. Ang tunay na halaga mo ay nakikita sa ugali, prinsipyo, at disiplina mo sa araw-araw. Sa buhay, maraming tukso at distraction. Social media, peer pressure, instant gratification, at kahit mga pangyayari sa paligid mo ay pwedeng humila sa'yo pababa. Pero ang tao na may malinaw na layunin, may disiplina, may integridad, at marunong pumili kung ano ang mahalaga sa oras at resources niya ay hindi basta-basta natitinag. Ang pagiging high value ay isang proseso. Hindi ito nangyayari overnight. Tulad ng pag-eehersisyo sa katawan, unti-unti mo itong nade-develop sa pamamagitan ng consistent na aksyon at conscious decisions. Halimbawa, hindi mo lang basta iniisip na mag-i-invest ka ng pera. Ginagawa mo ito araw-araw, kahit maliit na hakbang. Hindi mo lang iniisip na magiging maayos ang health mo. Kumakain ka ng tama, nag-i-ehersisyo at nagpapahinga ng sapat. Lahat ng maliit na hakbang na ito, kapag pinagsama-sama, nagbubuo ng malakas at matibay na foundation para sa buhay mo. Bukod pa rito, ang high value na tao ay may growth mindset. Naiintindihan niya na kahit may tagumpay siya, palaging may space para matuto, para lumago at maging mas mahusay. Hindi natatakot sa failure kasi nakikita niya ito bilang pagkakataon para mag-improve. Hindi rin siya alipin ng opinyon ng iba. Alam niya kung saan siya pupunta at ano ang halaga niya, kaya hindi siya nadadala sa ingay o pressure ng paligid. At higit sa lahat, ang pagiging high value ay hindi lang para sa sarili mo. Kapag meron ka nito, mas nagiging positibong impluwensya ka sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho at sa komunidad mo. Ang integrity, emotional control, disiplina at prinsipyo mo ay hindi lang pinapakita ang halaga mo sa sarili mo.
kung nakakaapekto rin sa buhay ng iba. Sa huli, ang tunay na high value na tao ay grounded, consistent at purposeful. Hindi siya palaging perpekto, pero alam niya kung paano gamitin ang sarili, resources, oras at emosyon niya ng tama. Ang proseso ng pagiging high value ay paglalakbay, hindi destinasyon. Kaya sa bawat araw na gagawin mo ang tama, kahit sa maliliit na paraan, unti-unti kang magiging mas malakas, mas maayos at mas respected na tao. Tandaan mo, ang value mo ay hindi base sa opinyon ng iba o sa kung gaano ka kasikat sa social media. Ito ay base sa kung paano mo hinaharap ang buhay, paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, at paano mo ginagamit ang bawat pagkakataon para maging mas mabuting tao.